Ano problema? Tapos sasabihin mo, wala. Ano nga? Meron! Kaya pala sintakan. Kaya pala natakot si Mac. Para si Alden sa MUPH kahapon. Bulacan! North America! Cebu! Galit si Alden kahapon, di ba? Quezon Province! Okay, hi Alden! Hello, Kasdan fans! Ayan, kamusta po kayo? Ito nga, no, yung ating mga bloopers pa rin na related kay Sir Alden Richards. Huling hirit po natin ito sa MUPH 2024 mga sombreros kasi gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga nakakatuwang moments sa MUPH na maraming iba sa atin na hindi pa napapanood o yung iba naman ay napanood na po mga sombreros. Unang-una nga po sa listahan natin, meron akong 6 na masaya at saka yung isa mga sombreros medyo hindi ito masaya pero kayo na po ang humusga mga sombreros, no? Unang-una po si Vice Ganda. Ito, no, huling hirit po natin ito. Si Vice Ganda ay biniro si Alden. O, ito katuwaan lang po ito mga sombreros ha. Kumaga pa, huwag na nating dibdibin kasi at the end of the day, kailangan maging masaya tayo. Kahit na sabihin pa ng iba na nilalait si Sir Alden sa kanyang hosting skill. Kumaga pa, para siyang minamaliit, no? Alisin na po natin yon mga sombreros kasi para sa akin ay the best at excellent, outstanding ang hosting ni Sir Alden mga sombreros. Ito nga, si Vice Ganda, humirit sa Showtime mga sombreros na sabi niya pasigaw, syempre yung pasigaw pa rin na way ng pag-host pagtawag ni Sir Alden. Kaya sa mga dito sa mga kandidata, lalong-lalo na po yung kay Ma'am or kay Miss Bulacan mga kasombreros. Ayun, so ano lang, no, good vibes lang po ito mga kasombreros. Yan po ang ating una sa listahan. Tapos yung pangalawa, ito yung pagtawa ni Ma'am Tara at saka Ma'am Atisa Manalo ng Quezon Province na kasi yung parang pag-pronounce ni Sir Alden ng question ay question parang ganun, parang pabilis sa mga sombreros. Ayan, pakinggan niyo po. 2024 question and answer segment and we are starting with you. Ayan, para sa akin dito mga sombreros, hindi ko sasabing perfectionist sina Ma'am Tara at saka si Ma'am Atisa ng Quezon Province. Parang nakukulitan, nakikyutan, na natutuwa silang dalawa. Kasi diba sa tropa natin, ganun no? Hindi naman nasabi natin perfecto ang ating dila. Perfecto tayo. Kung kaya ang impression ko dito sa kanila, parang nagulat lang sila na may, yung parang yung natutuwa na nakukitan kay Sir Alden mga sombreros. Hindi yung panghahamak or pang-down or pang-lalait kay Sir Alden mga sombreros. Parang nagulat lang sila at saka natawa mga sombreros. Tapos itong patlo, si Miss Camigin at saka si Oriental Mindoro. Hindi ko makita yung sash ng nasa gitna. Nagchichismisan sila na parang kumaga pa sinisilip nila yung Miss Universe card na may announcement or doon nakalista yung mga tatawaging winners mga sombreros. So yun, no, para silang isa sa mga na-realize ko dito mga sombreros, in-enjoy na lang nila yung moment. In-enjoy na lang nila na kahit na alam nilang kumaga patalo sila, no? Kasi at the end of the day mga sombreros, alam nila na they enjoy the moments. Parang ganun mga sombreros. Tapos ito, yung si Ma'am Tara ulit, number 4 natin na item. Si Ma'am Tara tumawa nung sumigaw si Miss Bacoor, tapos medyo napiyok-piyok siya. Ito si Ma'am Tara. Sabi ng iba, sabi niya, Tara, nakakailan ka na ha? Miss Baguio, nakakailan ka na ha? Kasi para sa marami ang nakuhaan sa camera na tumatawa siya o parang may napupuna siya. Tapos sabay hagip sa camera. So parang yung iba natutuwa, yung iba hindi. Pero yun nga, maging masaya na lang tayo. Ito pala mga sombreros, ayan, sabi ng iba, para daw si Kuya Will, si Alden mga sombreros sa lakas ng boses. Bigyan ng jacket, bigyan ng 5,000. Ayan, pakinggan niyo po mga sombreros. Bacoor, Bulacan, Taguig, Pasig, Pampanga, Quezon Province, Cebu, Baguio, Laguna, Zambales, Palawan. Itong isa mga sombreros, matatawa rin kayo dito kasi parang tinuro ni Miss Kainta si Alden. Parang kumbaga parang unusual na ginagawa ng isang kandidata na sa mismong ginaganap na ay parang naturo niya, parang sino nakugitan siya kay Alden, ganun. So parang sabi ng iba,
Sabi ni iba, Catherine, no? Parang ganun, parang nagsusumbong siya. So, nakakatawa mga sombreros. Yung next item natin mga sombreros, yung pagtawag ni Sir Alden ng pawan. Marami ang nakapansin din dito, pero yun nga, tawanan na natin kasi syempre sa dinami-dami ba naman ng ginagawa ni Sir Alden, maintindihan natin yung mga sombreros na may mislook niya or baka na-misread niya, yung ganun ba mga tipo mga sombreros. And tawanan na lang din natin ito mga sombreros, no? Kasi hindi naman tayo perfecto. Kung kaya lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may mga kumbaga pa may mga failures, no? May mga mispronunciations mga sombreros. Although expected na natin na syempre malaking pageant ito. Itong next mga sombreros, hindi ko alam kung kailangan tawanan natin ito, pero naawa ako dun sa tatlong kandidata. Kasama dito si Miss Quezon Province at saka si Miss Pampanga. Na naglaglagan yung kanilang mga crowns maliban kay Ma'am Alexi Brooks. Sabi tuloy ng iba, para talaga yung mga corona talaga para kay Ma'am Alexi Brooks lahat, or parang siya talaga yung dapat na tinanghal na Miss Universe. At saka nakita mo dito yung yung sisterhood, kasi nakita mo talaga na inalalayan ng bawat isa yung kanilang kapwa kandidata mga sombreros, kasi at the end of the day it's not the crown that really matters. It's your, kumbaga pa, naging good yung relationship niyo sa bawat isa. At saka, in-enjoy talaga nila yung moments, yung experience na hindi mo kayang tumbasan, mga sombreros. Kasi yung experience mo na yan ngayon, magiging memories na lang siya. Yung experiences mo ay magiging memories na lang siya someday. Pero, sa lahat ng ito mga sombreros, nakita mo talaga yung pagiging gentleman ni Alden. Kagaya po ng sa footage na ito mga sombreros na nakikita na inaalalayan niya yung isa-isa, yung si Ma'am Gabi at saka si Ma'am Jeannie Mai yata ito, or si Arboni mga sombreros if I'm not mistaken. Yun nga, no? Nakita talaga yung kanyang pagiging gentleman kasi yun talaga yung ugali niya. Yun yung nananalaytay sa kanyang ugat mga kasombreros. Update pala tayo mga sombreros kay Sir Alden. Tinanghal po siya na Movie Actor of the Year ng 5th Village People Choice Awards. At saka siya din po yung tumanggap ng TV Station of the Year Award ng GMA. So on behalf sa GMA ay siya po ang tumanggap ng parangal. At saka si Ma'am Catherine mga sombreros, bagaman nominated lang siya ng VP Choice Awards, hindi po siya nanalo bilang Movie Actress of the Year para sa kanyang movie sana na A Very Good Girl. Ang ating tula para po sa vlog na ito ay pinamagatan nating Katuwaan. Box Office King at Asia's Multimedia Star, laman ka pa rin ng kaliwat kanang katuwaan. Maging si Ann Kabogable Vice Ganda, humirit din sa Showtime. Lalo katuloy sumisikat na parang rays of radiant sunshine. Ang Nile River ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Sina Mrs. Baguio at Quezon Province sa pronunciation ng question ay nakukyutan at natatawa sa iyo. Siguro ay natawa lang sila dahil sa galing mo at pagkapulido. Pangalawang longest river ang Amazon Apurimac. Ang paglaglag ng mga corona ni Ma'am Atisa ay iniisip nating medyo pahamak. Pangatlo ang river ng Mississippi. Sa lahat ng nangyari ay itatawa na lang natin at ngumiti kahit walang gaanong salapi. Pang-apat ang ilog Yangtze. Nakakatawa rin palang panoorin ang mga dalagang Pilipina, ang mga nagagandahang kandidata na nasa stage ay nagchichismis na parang walang kamera. Ikalima ang ilog na Yenesi Bacalselenga. Suma total, hosting performance ni multimedia star, sa husay ay milyon-milyon ang napahanga at napanganga. Ika-anim ang Yellow River o Huanghe. Mga bashers ni Alden sa gigil sa hosting ay nanggagalaiti. Tayo namang mga Kathden fans ay ngiti lang ng ngiti. Sabay, he 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 he. Sa mga nega at ayaw kay Alden ay daan na lang natin sa halakhak at tawa. Ang mga impormasyong ito ay galing sa Britannica. Sana po ay natuwa kayo mga sombrero sa ating munti at saka simpleng na tula mga kasombrero or poem. Yun nga, tawanan na lang natin ang mga bashers mga sombreros. At nawa po ipahintulutan niyo po akong mag-share po ng verses about naman sa pagiging patient or patience or pagtitiyaga or pagtitiis mga kasambreros. Basahin po natin una Romans chapter 12 verses 9 to 12. I'm reading New King James Version mga kasambreros ha. Sabi po dito,
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Verse 11, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Babasahin ko po sa wikang Tagalog mga Sombreros para mas lalo po nating maunawaan. Sabi po dito, verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. And this is it. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Napakaganda mga Sombreros, no? Medyo hindi na siya mahirap kasi tinanslate na natin sa Tagalog. Napakaganda. Maging matyaga tayo. Ito, maging practical or spiritual mga Sombreros ay applicable sa parehong situation. Kapag spiritual, ito yung mga taong malalim na ang pananampalataya, malalim na ang kanilang relasyon sa Panginoon. That is why they have this brotherhood or sisterhood sa loob ng simbahan at sa kanilang mga tahanan mga Sombreros. Pero sa practical setting, sa practical na setup mga Sombreros, let's say may sinasaway ka, tapos ayaw makinig. Yung kapatid mo, inuutusan mo, ayaw sumunod. Yung anak mo, inutusan mo, tapos yung asawa mo, parang ganun mga Sombreros, no? Sa trabaho, may mga kailangan kang tapusin pero hindi matapos-tapos, may mga balakid, may mga problema, may mga trials. Sabi dito, maging matyaga sa kapighatian. Ang pighati mga Sombreros, kumbaga pa highest level or higher level of problem or trial. That is why sa scenario na ito, maring you weep, you cry in tears mga Sombreros. And sabi dito, magtiyaga, no, maging matyaga, maging matiisin tayo kahit na meron tayong mga pighati, meron tayong mga problema, meron tayong mga trials, meron tayong mga kinakaharap sa buhay, everyday dealings, everyday experiences, maging bill sa kuryente, pagkain, tubig, no, mga gastusin sa bahay, gastusin sa eskwela, gastusin sa trabaho, pamasahe, lahat-lahat mga Sombreros, they come in one package. Sabi dito, maging matyaga sa kapighatian. And kapag nawawalan tayo ng pag-asa, no, gaya ng shinare ko na verses sa ibang vlog natin about hope, ay ito yung isa sa mga character na kapag yung dalawang to, maging matyaga at saka maging kumbaga pa palaging manalangin, maging steadfast, no, walang tigil sa panalangin mga Sombreros, ay the best ito na panlaban sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Lalo na kapag Monday, no, sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga magtatrabaho sa kumpanya, sa kung saan ng establishmento mga Sombreros, nandun yung nandun yung sense of Monday na naman, panibagong laban, panibagong hamon. And if we don't feed ourselves, our minds, our soul, our spirit with the word of the Lord Sunday or Saturday or every day mga Sombreros, every night, ay manghihina tayo. Kumbaga pa, may mga tao naman na sige, okay lang kahit walang Bible, okay lang kahit hindi napapakain yung ating kaluluwa, yung ating spiritual life, no, yung ating spiritual body. Okay lang sa kanila kasi they have the strength, no, may lakas sila na magtrabaho, may lakas sila na tapusin yung mga bagay na dapat tapusin. And para sa mga taong or para sa kay Lord, hindi yan okay. Sa tao, okay lang. Pero kay Lord, hindi. Kasi alam niyo bakit mga Sombreros? Unang-una sa lahat, pagkain ito ng ating kaluluwa. Let's say, yung ating physical body ay kumakain ng 3 beses isang araw. And yung ating kaluluwa, na ito mismo yung haharap sa judgment, ito mismo yung haharap dun sa trono ng Diyos na huhusgahan. Kasi yung physical body na to, mabubulok eh. Ang ating mga buto, ang ating mga kalamnan, ang ating entire physical body, mabubulok yan, may iwan yan sa lupa, babalik sa lupa mga Sombreros. And yung ating soul, ito yung talagang haharap sa eternity.
Hindi yun million years mga sombrero. I'm not talking million years sa eternity, sa kabilang buhay. It will talk about eternity. Walang katapusan. Hindi lang million years, hindi lang trillion years, hindi lang siya billion years, kundi gazillion, endless mga sombrero. Immortality. Doon sa kabilang buhay, walang ay babalik muna ako sa lupa para bumalik muna ako sa lupa para wala po. So, kung pinapahalaga natin ating physical body na mabubulok, how much more yung ating soul, ang ating kaluluwa na hindi natin pinapakain ng salita ng Diyos. So, pag hindi tayo kumakain, di ba, malnourished? So, that is the same with we're not feeding our souls. Magiging malnourished yan, mga brothers. Ang Diyos, palagay nyo, tatanggap siya ng mga malnourished at saka mga payat at saka mga hindi kalugod-lugod na kaluluwa na punong-puno ng dungis at saka kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin pinapakain, hindi natin binabasa at saka hindi natin minamahal at hindi natin sinusunod ng Biblia. Sabi nga doon yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Diyos, sila lang talaga yung makaka-stand sa judgment seat, yung mga righteous, mga kasambreros. Hindi tayo perfecto, given na yon. I'm not saying that I am perfect, we are perfect. No. That is why we need a perfect God. Kung kaya kailangan nating basahin yung kanyang love letter so that at least, kasi alam ng Diyos sino yung naglala ng panahon, alam niya kung sino yung nag-e-effort, alam niya kung sino yung nagtatrabaho at nag-labor sa kanya. Kung naliligaw sa'yo or girlfriend mo or asawa mo, kapatid mo, alam ko sino yung mabait, alam ko sino yung nag-effort, alam ko sino yung tamang tao na gagantimpalaan, re-rewardan, parang ganun mga sombreros, no? And that is same with the kingdom of God. Sabi dito, maging matyaga kahit na tayo nasa kabigatian. Sana po i-allow niyo po akong mag-share it po ng isa pang verse. Last text po natin ito, Hebrews chapter 6 verses 13 to 15. Sabi po dito mga sombreros, babasahin ko muna sa English. For when God, ito malalaman natin ang promise ng Diyos sa mga taong nagtitiyaga. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. This was God saying to Abraham. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Grabe. May promise pala mga sombreros ang mga taong nagtitiyaga, endured. Patiently endured mga sombreros. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Sabi dito, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. In the name of God. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong anak o yung lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Grabe. We're not Abraham. Okay? I'm not saying that we are Abraham, so we will be multiplied, we will be blessed. Pero naging example si Abraham mga sombreros. That is why he was called the father of all nations. Abraham is an example of being patient. That is why he was rewarded. The promise will never be fulfilled and will never be made or will never be had mga kasombreros kung hindi tayo nagtitiyaga. Kumbaga pa yung araw-araw nating pamumuhay, araw-araw nating pasensya, araw-araw nating pagtitiyaga sa ating buhay, sa mga trabaho, sa relasyon natin sa ating mga magulang, sa kapatid, sa kaibigan, no, sa asawa, sa anak. They can be packed up with the word patience. Because you patiently endure, you will obtain the promise. And hindi ko sinasabi dito na ngayon mo makakamit yung promise o bukas or sa makalawa or sa next year. No. Siyempre, pag sinimulan natin ng mas maaga, mas matatapos at makakamta natin ng mas maaga. Ganun lang siya mga sombreros, no? If we do the right thing first, we will obtain or we will be kumbaga pa satisfied or contented or we'll be getting the promise earlier than expected. Because we started early. We started right. Diba? So, ganun lang po yung mga sombreros.
alam ko, napakahirap maging pasensyosa sa araw na ito. Lalo-lalo na kahit nga ako gumagawa ng content, mga bashers, may mga nega talaga, kahit anong explain mo ng side mo, they will never understand. Kasi they just judge you by the context, by the small, phrase minsan, na banggit mo lang yung ganitong statement, tapos they will never judge your content as the entirety, yung kabuuan or yung suma or yung gist, yung pinupunto mo talaga, kundi i-judge ka nila sa mismong isang statement, dalawang quotations, ganun lang. And ako, kung may na-offend man ako, ay humingi na ako ng pasensya, lalo na po sa mga nag-react doon sa aking vlog na isa. Sorry po, tao lang din po ako. Pero yun nga, ang punto ko talaga is I will never judge because I don't want to be judged. Tapos gusto kong mag-bless. Kung kaya napapansin niyo sa mga comment section, talagang nire-reply ko at saka nag-bless talaga ako, pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya because I want to be blessed as well. Ganun din mga Soreso, kapag binless mo sila, ang ibabalik sa iyo kahit na hindi nila ibalik ay blessing pa din kasi you blessed. And because God is the ultimate judge, He's the ultimate God na mag-judge sa atin between us, no? People to people, person to person, individual to individual. So that is it mga sombreros. Sorry po, masyadong malalim at saka masyadong mahaba ang ating word mga sombreros. Pero nga, no, back to the topic, back to the verse mga sombreros, ay maging matyaga tayo. Sa practicality ng buhay araw-araw, dapat ay i-apply natin. Yes, napupuno tayo, yung patience natin, kailangan sobrang haba, as in kasing haba ng Nile River, mga sombreros, na longest river in the world, ay talagang dumadating sa hangganan, dumadating sa sukdulan. Kumbaga parang yung relasyon ni Ma'am Kath na, alam mo yun, parang umabot na sa sukdulan, yung 11 years nila ay napuno na, at saka yung pasensya at ang love na wala na lahat. That is why she cut it, no? She cut the relationship that went wrong. Siyempre, nagpapasalamat din sa mga memories, pero hindi na dapat siya, kasi pag pwede siyang physicalin pala, ay talagang kailangan ng putulin mga sombreros ang maling relasyon. So yun po, maraming salamat po sa mga nagmamahal unang-una sa Kathleen at saka sa word ni Lord mga sombreros. Thank you so much. My heart is really overwhelmed by your appreciations, sa mga honest comments, sa mga negative comments that I accept and I acknowledge as constructive criticisms. I really and deeply appreciate your comments, whether it's good or bad. Pero sana ay appreciation. Pero madami naman nakita ko 95% ay appreciations sa mga comment sections mga kasagrado. So maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa mga tao or sa mga subscribers po natin sa iba't ibang panig ng bansa or sa iba't ibang panig ng mundo mga kasagrado. Sa Denmark, sa USA, no, meron dito nag-comment sa Oklahoma daw siya. Ayun, so shout out po sa inyo dyan. Nawa po ay pagpalain po kayo dyan sa Oklahoma, sa Australia, sa Germany, sa France, sa Italy, sa Norway, nabanggit ko na, sa Finland, sa Ireland, sa Indonesia, ayan, sa Malaysia, sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong. Maraming salamat po. Thank you so much for tuning in at saka sa pag-subscribe pa po sa ating channel. Maraming salamat din po sa wala pa yata. Sa Spain, meron sa Spain, sa Brazil, at saka sa Europe, marami talaga sa Europe mga sombrero. Sa Cyprus, sa Lebanon, sa Sri Lanka, ay Asia pala sila. Sa Asia pala to. So si Cyprus, ang Cyprus ay sa Europe at saka yung Sri Lanka ay sa Asia mga sombreros. Sa China, ayan. Tapos usually sa Europe talaga mga sombreros marami sa UK, ayun, sa England mga sombreros. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo dyan sa England. Saan pa ba? Ayun, sa Wales, Ireland. So yun, so mga sombreros, maraming salamat po sa pag-tune in at sa pag-subscribe. Yung nanay ko, as I'm always saying, ako at ang nanay ko ay sobrang nagpapasalamat at saka kilig pa yung sa mga natatawa akong comments sa mga sombreros, sabi na 70 years old na daw siya. Sana daw ay magkatuluyan sina Ma'am Kath at saka si Alden, tapos magkaanak sila para makita din niya yung apo niya. Kasi di ba hindi natuloy daw yung Aldab, kasi Aldab daw siya dati. Natatawa ko din sa comment na yun. Pero nga, share ko lang sa inyo mga sombreros yung kasiyahan at ang katuwaan
Ayun po, maraming salamat po mga Sabrers at pagpalain po kayo ng inyong buong family. Maraming salamat po. See you sa next segment at sa next vlog mga Sabrers. Paalam, bye-bye po. Bye-bye. 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 Bye-bye Kathleen fans. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Kathleen fans. Bye-bye.